Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Manapos mapakain ang 5,000 lalaki, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa Betsaida, sa kabilang ibayo ng lawa, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis nila, siya'y umahon sa burol upang manalangin. Sumapit ang gabi, nasa laot na noon ang bangka, samantalang si Jesus ay nag-iisa sa katihan. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang kaniyang mga alagad, sapagkat pasalungat sila sa hangin. At nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lalampasan niya sana sila, ngunit nakita ng mga alagad na siya'y lumalakad sa ibabaw ng tubig, kaya't napasigaw sila. Ang akala nila'y multo at kinalabutan silang lahat. Ngunit agad niyang sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Lakasan ninyo ang inyong loob." Sumakay siya sa bangka at tumigil ang hangin. Sila'y lubhang nanggilalas sapagkat hindi nila nauunawaan ang nangyari sa tinapay. Hindi pa ito abot ng kanilang isip. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ilang oras na lamang po at atin nang sasalubungin ang dakilang kapistahan ng ating pinakamamahal na Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Kaya ngayon pa lamang po ay ibigay na natin ang ating pinakamalakas na palakpak sa ating nag-iisang hari, Jesus Nazareno. Mamaya po sa ganap na ika-3 ng hapon, ay sisimulan po natin ang ating mga fiesta masses. Tayo po ay magkakaroon ng 32 misa dito sa loob ng Quiapo. Kada oras may misa na gaganapin hanggang matapos ang ika-9 ng Enero. At sa Quirino Grandstand, sasalubungin natin sa pamamagitan ng Misa Mayor ang kapistahan ni Jesus Nazareno. In total, magkakaroon po tayo ng 33 misa. Iaalay natin para sa ating pinakamamahal na hari at tagapagligtas, Jesus Nazareno. Kaya nga sa ebanghelyo natin ngayon, nakita natin at narinig natin na si Jesus ay lumalakad sa ibabaw ng tubig. Sino nga bang hindi matatakot kapag ka nakita mo ang iyong kasama
na lumalakad sa tubig. Alam natin kagaya ng mga apostol, marami silang pagkatakot sa mga sandaling iyon. Hindi nila lubos maisip na kayang gawin ito ni Jesus sapagkat limitado pa lamang ang kanilang pagkakakilala sa ating Hari't tagapagligtas. Kaya nga bilang tao, marami tayong pagkatakot sa ating mga sarili. Unang-una, takot tayong magkasakit, takot tayong mapahamak, takot tayo sa kamatayan, takot tayong maubos ang ating mga yaman, mga pinaghirapang ari-arian, takot tayong mag-isa sa mundong ito, takot tayong maiwan at mapag-iwanan, takot tayong lumubog at malugmok sa kahirapan. Ibig sabihin, marami tayong mga pagkatakot sapagkat alam natin na hindi natin kontrolado ang ating buhay at maging ang mga pangyayaring dumadating sa araw-araw na ating pamumuhay. Subalit, napakaganda ng paalala sa atin ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, sa araw na ito. Anong sinabi niya sa kanyang mga apostol? Huwag kayong matakot, ako ito. Huwag kayong matakot, si Jesus Nazareno ang kasama ninyo. Huwag kayong matakot, kapiling ninyong lagi ang Diyos. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa kabila ng iba't ibang hamon at pagsubok ng buhay, dapat walang puwang sa ating puso ang pagkatakot. Uulitin ko po, dapat walang puwang sa ating puso ang pagkatakot. Dahil simple lamang, hindi hamak na mas malaki si Jesus Nazareno kaysa mga problema na mayroon tayo. Mas makapangyarihan ang Diyos kaysa mga pagkatakot at alalahanin na daladala ng ating puso. Mas higit na dakila ang Diyos kaysa sa ating mga negatibong pag-iisip. Kaya palakpakan nating muli ang ating pinakamamahal na Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Dahil tunay ngang ipinakita niya na ang kaniyang kapangyarihan ay ang kapangyarihan ng awat pagmamahal na patuloy na ibinibigay at ipinaparanas sa atin sa araw-araw. Mga kapatid kay Kristo, lagi po nating tatandaan, maraming bagay ang hindi natin magagawa. Tulad ng iligtas ang ating sarili sa gitna ng mga panganib, trahedya at kapahamakan ng buhay. Ngunit ang Diyos, laging may paraan, laging may magagawa, lagi siyang handang magligtas, laging handang saklolohan tayo sa lahat ng panganib at pangamba na ating kinaharap. Huwag tayong matakot. Kasama natin ang Diyos. Basta ang mahalaga, tayo ay kumakapit sa Kanya at nagtitiwala na kailanman hindi niya tayo bibitawan. At totoong-totoo naman, kailanman ang Diyos hindi nagpabaya. Ilang beses man tayong lumubog dahil sa katigasan ng ating ulo, iaahon at iaahon niya tayo. Ililigtas niya tayo upang bigyan ng pagkakataong makapagbagong buhay at itamang muli ang bawat nating pagkakamali sa buhay. Amen.
Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.